Sa malamig na delivery room sa New York, hindi mainit na sabaw ang inabot sa akin ng nurse, kundi isang basong tubig na puno ng yelo. Ito ang katotohanan na hinarap ko, isang abogada sa New York, nang isilang ko ang aking unang anak. Habang sinasabi ng lahat na ang panganganak ay pinakamasayang sandali sa buhay, naramdaman ko sa malamig na higaang iyon na unti-unting nagyayelo ang aking kaluluwa. Ang mga postpartum wellness center ba sa Maynila ay kasing himala ng nasa pelikula. Ang espesyal na sabaw ng manok na may malunggay ba na sinasabi nila ay makapagpapagaling sa durog kong puso. Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang Amerikanang abogada kung paano siya nakatagpo ng pagbangon sa Pilipinas. Ang maging abogada sa New York ay parang laging nakabitin sa isang alambre. Mula alas 9 ng umaga hanggang hating gabi, ang walang katapusang mga meeting at tambak na dokumento ay nagpamukha sa akin na isang huwara ng matagumpay na babae. Ngunit may tago akong sugat mula 3 taon na ang nakalipas na hanggang ngayon ay masakit pa rin. 3 taon na ang nakakaraan. Isinilang ko ang aking unang anak, si Ryan. Malamig na taglamig noon, umuulan ng nagyayelo sa New York. Sa labas ng delivery room ay ang maningning na ilaw ng Manhattan, ngunit ang mundo ko ay mas malamig pa kaysa dagat sa taglamig. Hindi pa humuhupa ang matinding sakit ng panganganak. Nang inabutan ako ng nurse ng isang malaking baso ng tubig na puno ng yelo at isang matigas na ham sandwich. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga buto ko ay parang gustong magkahiwa-hiwalay sa sakit. Nurse, maaari ba akong bigyan ng mainit na tubig? Nilalamig ako. Pakiusap ko sa nanginginig na tinig. Nakangiti ang nurse ng isang profesional na ngiti. Kailangang mabilis na pababain ng mga bagong panganak ang temperatura ng kanilang katawan. Makakatulong ito sa paggaling. Ito ang aming standard procedure. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ako isang inang katatapos lang harapin ang bingit ng kamatayan, kundi isa lamang numero sa isang assembly line. Ang pagiging rasyonal at episyente ng sistema ng kanluranin ay naging napakalamig at walang damdamin sa sandaling iyon. Ang init na hinahanap-hanap ko ay naging isang maling pangangailangan. Bakit ang iba ay nakakapag-jogging na pagkatapos ng 1 linggo, samantalang ako ay nagtatagulang sa kumot, nanginginig at umiiyak? Bakit ganito ang katawan ko? Ang kawalan ng pag-asa ay bumaha sa akin. Naging mas mahirap pa ang mga araw paglabas ko ng ospital. Tunay akong mahal ng aking asawa, si Michael. Ginawa niya ang lahat para mabigyan ako ng pinakamahusay na kapaligiran, mga bagong gamit ni baby, malinis at maayos na bahay. Tumutulong din siya sa pag-aalaga pagkatapos ng trabaho. Ngunit hindi niya maintindihan ang sakit ng aking katawan at ang kalungkutan ng aking kaluluwa. Rebecca, isa kang matapang na babae. Magsikap ka pa ng kaunti at babalik ka na sa dati mong sigla, sabi ni Michael habang malumanay niya akong hinikayat. Ngunit ang paghihikayat na ito ay nagparamdam sa akin na mas mabigat. Para bang ang aking kahinaan ay isang kabiguan. Binalot ako ng postpartum depression na parang itim na ulap. Nagpapanggap akong matapang araw-araw. Ako ay abogada. Dapat kaya kong kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang kontrolin ang sarili kong emosyon. Sa sandaling iyon, nabuntis ako sa pangalawang anak. Nang marinig ko ang balitang ito, sabay na bumaha sa akin ang tuwa at takot. Ayokong maranasan muli ang malamig na delivery room na iyon. Ayokong harapin ang kalungkutan na iyon ng mag-isa. Hindi na ako makatulog. Gabi-gabi, pinapangarap ko ang basong iyon ng malamig na tubig at ang matigas na sandwich. Isang tanghali habang kumakain ako kasama ang Pilipino kong katrabaho, si Maya, hindi ko napigilang ikwento ang aking takot. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay nagtanong, "Alam mo ba ang tungkol sa mga postpartum wellness center sa Pilipinas?" Binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang video. Sa video, ang isang bagong panganak na ina ay nakahiga sa isang maaliwalas at komportableng kwarto at ang isang profesional na tagapag-alaga ay nagdadala ng isang mainit na mangkok ng sabaw ng tinola na may malunggay. Ang ngiti ng ina nang tikman niya ang unang subo ay puno ng kaligayahan. May mga profesional din na maingat na nagmasahe sa ina pagpapahilot at nag-aalaga sa sanggol. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi ba ito ang init na hinahanap-hanap ko? Hindi ba ito ang pangangalaga na desperado kong kailangan 3 taon na ang nakalipas? Sa Pilipinas, naniniwala kaming kailangan ng inang manganak ang tamang pagpapahinga, puerperal care. Hindi lang ito pahinga, kundi proseso rin para gumaling ang katawan at kaluluwa, malumanay na sabi ni Maya. Kung gusto mo, baka pwede mong isaalang-alang ang manganak sa Pilipinas. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog.
Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang mangkok ng tinola. Hindi lang ito sabaw. Ito ang paggalang at pangangalaga na dapat matanggap ng isang ina. Nagsimula akong maghanap ng impormasyon tungkol sa mga postpartum centers sa Pilipinas. Natuklasan ko na hindi lang ito simpleng lugar ng pahinga, kundi isang propesyonal na sistema ng pangangalaga na pinagsasama ang tradisyonal na karunungan at modernong medisina. Ang mga nutritionist ay naghahanda ng mga pagkain batay sa pangangailangan ng ina. Ang mga nurse ay 24 oras na nag-aalaga sa sanggol at sa ina. May mga hilot tradisyonal na manggagamot na nagbibigay ng payo sa pagpapagaling. Ito ay isang kumpletong sistema na nakatuon sa ina, ngunit alam kong hindi magiging madali ang kumbinsihin ang aking pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, naglakas loob akong sabihin kina Michael at sa aking biyanan ang aking plano. Gusto kong manganak sa Pilipinas at manatili sa isang postpartum wellness center para sa aking pagpapahinga. Biglang tumahimik ang sala. Natigilan si Michael at ang mukha ng biyanan ko ay puno ng pagtataka. Rebecca, Pilipinas? Iyan ay mahigit 8,000 kilometro ang layo. Ang pagbiyahe ng 15 oras sa 9 na buwan ng pagbubuntis ay napakadelikado. Nag-aalalang hawak ni Michael ang kamay ko. Nagmadali ring nagsalita ang biyanan ko, anak. Ang New York ay may pinakamahusay na ospital. Maaari tayong kumuha ng pinakamahusay na doktor. Bakit ka makikipagsapalaran sa isang estrangherong lugar? Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila. Dahil ang kailangan ko ay hindi lang pinaka-advance na kagamitan medikal. Ang kailangan ko ay isang sistema na talagang tinatrato ang bagong panganak na ina bilang isang buong tao. 3 taon na ang nakalipas. Munti ko nang mawala ang sarili ko sa malamig na delivery room na iyon. Ayoko nang maranasan iyon muli. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng impormasyong nakalap ko at ipinalabas ang video ng center. Hindi ako nagwawaldas. Ito ang kinakailangang pagpili para maging isang malusog na ina. Matagal na tahimik si Michael. Sa huli, niyakap niya ako ng mahigpit. Kung talagang desidido ka, susuportahan ko ang desisyon mo. Pero, mangako ka sa akin, bumalik ka ng ligtas at malusog. Pagkatapos makuha ang kanilang pahintulot, nagsimula akong maghanda para sa biyahe. Akala ng mga kaibigan ko ay nabaliw na ako. Handa kong tiisin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan dahil alam kong ito ay pagliligtas sa sarili. Nasugatan na ako ng isang beses sa malamig at rasyonal na sistema. Hindi ko hahayaang muli akong mawasak. Bago ako umalis, habang nag-iimpake, tumayo ako sa harap ng salamin. Hinahaplos ang 9 na buwan ko ng tiyan. Sabi ng mga kaibigan ko, nagsusugal ako. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamatapang na pagpili sa aking buhay. 15 oras na paglipad, estrangherong wika at kultura, handa akong harapin ang lahat ng hindi tiyak at peligro. Dahil ang hinahanap ko ay ang lugar na magpaparamdam sa akin muli na ako ay karapat-dapat mahalin. Nang sumakay ako sa eroplanong patungong Maynila, tumingin ako sa bintana at nakita kong unti-unting lumalayo ang matataas na gusali ng New York. May himala nga kaya roon? Ang sabaw ng malunggay ba na iyon ay makapagpapagaling sa aking sakit? Bit-bit ang pag-asa at pangamba, ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko alam na ang biyaheng ito ay lubusang magpapabago sa aking buhay. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport na hating gabi na. Paglabas ko ng cabin, ang hangin sa Pilipinas ay hindi kasing estranghero ng akala ko. Sa halip, may kakaiba itong pagiging pamilyar. Ngunit ang boses ng pag-aalala ng aking pamilya sa New York ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko. Pagkatapos mag-ayos sa aking tinitirhan sa Makati, agad akong nag-video call kay Michael. Sa screen, ang mukha ni Michael ay puno ng pag-aalala. Rebecca, sigurado ka bang ayos ka lang? Magaling ba mag-Ingles ang doktor dyan? Paano kung magkaroon ng emergency? Ang tono ni Michael ay puno ng pagkabalisa. Naiintindihan ko ang pag-aalala na ito, ngunit nagdulot din ito ng presyon. Bakit ako pang nagpapatahan sa asawa ko sa isang banyagang bansa, sa harap ng isang screen? Tumawag din ang biyanan ko araw-araw, balita ko, puro sinigang at adobo lang ang kinakain ng mga bagong panganak na Pilipina. Hindi ba makakabawa sa sustansya iyon? Ang kanyang pag-aalala ay nagmumula sa kabaitan, ngunit ang pagka-stereotype niya sa estrangherong kultura ay nakakapagod minsan. Gusto kong ipaalam sa kanila na ang pagiging rasyonal at episyente ay hindi lahat ng pangangalaga medikal. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng mas malalim na malasakit. Ang unang pagpunta ko sa OBGYN clinic sa Metro Manila ay isang di malilimutang karanasan.
Sa New York, matagal kang maghihintay pagkatapos magpa-appointment at 10 minuto lang ang oras mo sa doktor. Mekanikal na titingnan ng doktor ang mga ulat at titiyakin ang mga numero, bihira siyang magtanong tungkol sa aking nararamdaman. Ngunit nang pumasok ako sa klinik na ito sa Maynila, iba na simula nang tumuntong ako sa pinto. Nang makita ako ng nurse sa counter na may malaking tiyan, agad siyang tumayo para alalayan ako. Ate Rebecca, kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Napakalikot ni baby. Siguradong kasing sigla siya ng mami niya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabawas agad sa aking tensyon. Mas nagulat pa ako nang tiningnan ako ng doktor. Hindi lang niya ako sinuri ng detalyado, kundi itinuro pa niya ang ultrasound screen habang malumanay na sinasabi, "Tingnan mo, ang cute ng maliit na daliri ni baby. Napaka-healthy niya." Ang mami naman, kailangang alagaan din ang sarili ha? Ang pakiramdam na tinatrato ako bilang isang buong tao ay nagpaiyak sa akin. Sa New York, isa lang akong numero sa record medical, ngunit dito, iginagalang ako bilang isang inang malapit ng manganak. Paglabas ko ng klinik, napansin ko na ang kabaitan ng mga Pilipino sa mga buntis ay higit pa sa inaasahan ko. Nang bumili ako ng gamit sa supermarket, ang isang estrangherong store employee ay nagkusa na tulungan akong magbuhat ng mabibigat na bagay. Nang pumila ako sa checkout, ang tao sa likod ko, nang makita ang tiyan ko ay agad akong pinayagang mauna. Sa New York, ang pagbubuntis ay isang personal na bagay. Lahat ay abala sa sarili nilang buhay at walang magbibigay ng espesyal na atensyon sa iyo. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang kabutihan ng buong komunidad sa mga buntis. Ang mga matatandang nakasalubong ko sa daan ay nagsasabi sa akin, "Kumain ka ng masarap at tumingin ka sa magagandang bagay. Magiging mas matalino si baby." Ang mga simpleng pagpapalang ito ay napakahalagang init para sa isang buntis na nag-iisa sa ibang bansa. Isang araw, habang naghihintay ako sa OBGYN clinic, nakilala ko si Ate Mariel. Siya ay isa ring Pilipinang malapit ng manganak. Nang malaman niyang Amerikana ako, kusa siyang nakipag-usap sa akin sa Ingles. "Rebecca, siguradong mahirap sa iyo na mag-isa ka lang sa Pilipinas. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin." Ang ngiti ni Ate Mariel ay napakainit. Mabilis kaming naging magkaibigan. Ikinuwento sa akin ni Ate Mariel ang maraming kultura tungkol sa pagpapahinga ng mga Pilipino. Inirekomenda sa akin kung anong mga pagkain ang masarap at anong mga herbal tea ang makakatulong sa paggaling pagkatapos manganak. Ang totoo, hindi mura mga postpartum center. Aabot iyan ng 150,000 hanggang 300,000 pesos sa isang buwan. Ngunit pakiramdam namin, ito ang pinakamahalagang pamumuhunan sa buhay. Kung aalagaan mong mabuti ang katawan ni Mami, maaari mo ring alagaan ng mabuti si baby, seryosong sabi ni Ate Mariel. Nang marinig ko siyang nagsasalita, mas naging sigurado ako sa aking pagpili. Sa New York, pagkatapos manganak, 2 araw lang pinalabas na ako sa ospital. Sa bahay, wala akong magawa kundi kumain ng malamig na sandwich at mag-alaga kay baby. Ngunit sa Pilipinas, may isang buong profesional na grupo na mag-aalaga sa ina. Gayunpaman, si Michael ay puno pa rin ng pagdududa tungkol sa aking buhay sa Pilipinas. Sa video call, lagi siyang nagtatanong, "Malinis ba ang kinakain mo? Wala bang epekto ang mga herbal tea na iyan?" "Michael, hindi rito kasing backward ng akala mo." Sa kabaligtaran, mas detalyado ang pag-aalaga nila sa tao kaysa sa New York. Sinubukan kong ipaliwanag, ngunit sa likod ng screen, mahirap niyang intindihin. Pagkatapos ng bawat video call sa pamilya, nakakaramdam ako ng konting kalungkutan. Para akong nakatayo mag-isa sa isang isla at tinitingnan nila ako mula sa malayo, nag-aalala ngunit hindi talaga maintindihan ang aking pagpili. Hindi ko alam noon na ang pagkakaibang ito sa kultura at ang pag-aalala ng pamilya ay magiging malaking pagkaantig at pag-intindi sa hinaharap. Habang palapit ng palapit ang due date, bumibigat ang aking katawan, ngunit ang aking puso ay lumuluwag. Ang temperatura sa aking silid ay komportable. Nakahiga ako sa kama, tinitingnan ang ilaw ng gabi ng Manila Bay sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Kung nakita ng aking self na nalulunod sa depresyon at kawalan ng pag-asa, 3 taon na ang nakalipas ang kasalukuyan kong sarili, gaano kaya siya kainggit? Sinasabi ng iba na naghahanap ako ng gulo, ngunit para sa akin, ang panahong ito ay isang mahalagang proseso ng muling paghinga ng aking kaluluwa. Ngunit may kaunting pag-aalala pa rin sa puso ko. Kapag isinilang na si baby at pumasok na ako sa center, talagang maa-adapt ba ako ng lubusan? Sa huli,
Maiintindihan ba ako ng aking pamilya sa New York? Ang mga buto ng kawalang katiyakan na ito ay nakatanim pa rin sa aking puso. Ang mga concern na tawag ni Michael gabi-gabi ay minsan bumabagabag sa aking determinasyon, ngunit hindi ako maaaring sumuko. Gusto kong dalhin ang pag-asa na nakita ko sa Pilipinas sa aking pamilya. Ang aksidente ay laging dumarating kapag hindi ka handa. Isang linggo pa bago ang due date, ngunit dumating ang contractions nang walang babala sa kalagitnaan ng gabi. Ang matinding sakit ay gumising sa akin mula sa pagtulog. Sa pagmamadali, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng ospital. Isang mahinahon na boses ng nurse ang nagmula sa kabilang linya. Ate Rebecca, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang po kayo pumunta. Handa na kami at aalagaan ka namin ni baby. Ang pangungusap na iyon ay parang isang calming pill na natiling matatag ang aking nanginginig na kamay. Hindi ko na nagawang tawagan si Michael sa New York at sumakay na ako sa taxi patungong ospital. Sa kalaliman ng gabi sa isang banyagang bansa, mag-isa akong humaharap sa nalalapit na panganganak. Ang takot at pag-asa ay naghahalo sa aking puso. Bakit ang iba ay humahawak sa kamay ng asawa nila sa delivery room, samantalang ako ay mag-isang humaharap sa lahat ng ito sa Pilipinas, 8,000 kilometro ang layo? Ang taxi ay lumipad sa kadiliman ng gabi sa Maynila. Sa maikling biyahe, naalala ko ang malamig na taglamig na iyon sa New York. 3 taon na ang nakalipas. Nasa tabi ko si Michael noon, ngunit ang malamig na sistema medikal ay nagparamdam pa rin sa akin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, bagamat nag-iisa ako, naniniwala ako na ang init ng Pilipinas ay sasamahan ako sa pagdaan dito, sa ospital. Naghihintay na ang mga nurse sa pintuan. Inalalayan nila ako at inaliw ako sa malumanay na boses. Masakit, hindi ba Ate Rebecca? Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin na salubungin ang inyong cute na baby. Ang kamay na umalalay sa akin ay mainit. Hindi ito ang malamig na hawak ng business-like na nurse sa New York. Pagpasok sa birthing room, maingat akong binihisa ng mga nurse at patuloy nilang tinanong ang aking kalagayan. Sa New York, laging tinitiyak muna ng nurse ang insurance at basic information. Ngunit dito, ang unang inaalala ng nurse ay ang aking sakit. Sa mahabang proseso ng contractions, hawak-hawak ng nurse ang aking kamay. Kaya mo yan. Malapit mo nang makita si baby. Napakatapang mo, ang katagang. Napakatapang mo ay nagpaiyak sa akin. Sa wakas, sa dilim bago sumikat ang araw, narinig ang unang iyak ng sanggol. Sa sandaling iyon, lahat ng lakas ko ay nawala, ngunit ang puso ko ay puno ng hindi maipaliwanag na tuwa. Pinunasan ng nurse ang pawis sa aking noo at malumanay na sinabi, "Salamat, Mommy. Napakaganda ni baby. Kamukha mo siya." Ang banal na salitang mommy ay tumagos ng malalim sa aking puso. Pagkatapos mga kay Ryan sa New York, mabilis na inasikaso ng medical staff ang mga susunod na hakbang, abala na para sa susunod na pasyente. Ngunit dito, binigyan nila ako ng sapat na oras upang yakapin si baby at damhin ang init na iyon. Sabi ng iba, ang panganganak ay isang masakit na katapusan, ngunit para sa akin, ito ang simula ng tunay na paggaling. Ang tunay na himala ay nang umalis ako sa ospital at pumasok sa Postpartum Wellness Center. Sinalubong ako ng center director sa pintuan at hinawakan ang aking kamay. "Rebecca, mula ngayon, wala ka nang dapat alalahanin. Mag-focus ka lang sa pag-aalaga ng iyong sarili." Ang temperatura sa silid ay komportable. Sa tabi ng bintana, may nakahandang mesa ng masarap na pagkain. Nang makita ko ang umaasingaw na mangkok ng sabaw ng tinola, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Kumuha ako ng kutsara at sumubo ng sabaw. Ang mainit na likido ay dumula sa aking lalamunan. Kumalat ang init na iyon sa buong katawan ko. Naramdaman ko na ang kaibuturan ng aking mga buto ay binalutan ng init. Muli akong napaluha. 3 taon na ang nakalipas sa New York. Ang iniabot sa akin ng nurse ay malamig na tubig na may yelo at matigas na sandwich. Sabi nila, ito ang siyentipikong paraan. Ngunit ang katawan ko ay nanginginig at ang puso ko ay umiiyak. Bakit kailangang tiisin ko ang pagtrato na iyon? Bakit ang init na nararapat sa isang ina ay tinuturing na maling pangangailangan? Ang tinola na ito ay naghugas ng lahat ng hinanakit at kalungkutan na nakabaon sa aking puso sa loob ng 3 taon. Sa wakas na intindihan ko, ang kailangan ng isang bagong panganak na ina ay hindi lang medikal na paggamot, kundi paggalang at pangangalaga sa kanyang pagkatao. Ang mga luha na dumaloy habang umiinom ako ng sabaw ay hindi kalungkutan, kundi pasasalamat dahil sa wakas ay natrato ako ng tama.
Sa ikatlong araw ko sa center, nag-video call ako sa aking pamilya sa New York sa unang pagkakataon. Sa screen, namangha sina Michael at ang biyanan ko nang makita nila akong masigla. Rebecca, mukha kang mas rosy kaysa nung nasa New York ka. Gulat na sabi ni Michael. Ibinaba ko ang camera sa aking pagkain at ipinakita sa kanila ang masarap na Filipino postpartum meal at pati na ang baby room ng center. Nang makita ng biyenan ko ang mga profesional na nurse na maingat na nag-aalaga sa bagong panganak, sa wakas ay nagsalita siya. Talagang ang napaka-profesional ng lugar na iyan. Hindi pala ako dapat nagpumilit na huwag kang pumunta sa Pilipinas. Si Michael naman ay nakatitig sa screen, hindi makapaniwala. Noon, tinutulan kitang pumunta sa Pilipinas. Ngayon, naiisip ko, napakatanga ko. Walang katulad ang pangangalaga sa inarito kumpara sa New York. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi lang kami ng aking pamilya ang dapat makaalam ng pagkaantig na ito. Dapat malaman ng mga ina sa buong mundo na karapat-dapat sila sa ganitong pagtrato. Nagsimula akong mag-record ng pang-araw-araw na buhay sa center gamit ang aking telepono, ang mga nurse na nagdi-disinfect ng mga bote ng gatas sa madaling araw, ang mga therapist na maingat na nagmasahis sa namamagakong breast, at ang kultura na nag-aalaga sa mga ina na parang reyna. Hindi lang ito paggawa ng magagandang video, ito ay pagre-record ng karapatan ng mga ina sa buong mundo. Nakita ko ni Ate Mariel na nagre-record at tumawa siya. Rebecca, napakaganda ng ginagawa mo. Para sa amin, normal lang ito, ngunit nang marinig ko sa iyo, na-realize ko kung gaano kahalaga ang pangangalaga na ito. Tumango ako. Sinasabi ng maraming tao na ang postpartum center ay isang luho. Ngunit ang natutunan ko rito ay ang paggalang sa buhay na hindi kayang bayaran ng pera. In-upload ko ang video sa social media at hindi ko inaasahan, nag-viral ito sa loob lamang ng 3 araw at umabot sa mahigit 500,000 views. Nag-iwan ng komento ang mga ina sa buong mundo, ikinuwento ang kanilang mga kwento, ang mga paghihirap at pagnanais na napabayaan noon. Kailangan ko rin ng ganitong init ng mga nakako sa una kong anak. Bakit walang ganitong sistema sa Amerika? Komento ng isang nanay. Pinatunayan ng mga komento na ang kalungkutan at sakit na naranasan ko ay hindi lang akin. Isang gabi tumawag si Michael mula sa New York. Iba ang boses niya kaysa dati, may bahid ng pagsakal. Rebecca, pinanood ko ang lahat ng video mo. Hindi ako nakatulog buong gabi. Napakahirap ng pinagdaanan mo noong nanganak ka at hindi ko man lang napansin. Akala ko ang rasyonal na sistema medikal ang pinakamahusay. Nang makita kitang umiinom ng tinola, doon ko na-realize kung gaano kalamig ang aking tinatawag na pagiging rasyonal. Ang taus-pusong pagsisisi ni Michael ay nagpabasa sa aking mga mata. Sabi ng iba, OA ako ngunit sa wakas, naintindihan ng aking pinakamalapit na asawa ang aking sakit. Ang pagbabago ng biyenan ko ay mas nakakagulat. Siya na dating nag-aalala na nag-aaksaya ako ng pera sa ibang bansa ay nagbago ng lubusan ng kanyang pananaw nang makita niya ang profesional na pangangalaga sa center sa video. Rebecca, talagang inaalagaan ka roon na parang reyna. Nang makita ko kung gaano kaalaga ng mga profesional ang baby at kung gaano kabilis ang paggaling mo, labis-labis pala ang pag-aalala ko. Mas malakas pa sa anumang papuri ang suporta ng biyenan ko. Hindi huminto ang impluwensya ng video. Ang kultura ng pagpapahinga sa Pilipinas ay nagsimulang mapansin sa ibang bansa. Naging usap-usapan ito, parang mga Korean drama at K-pop. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Ano ang mahika sa mga center sa Pilipinas na hinahangad ng mga ina sa buong mundo? Matapat akong sumagot sa video. May mas dakilang bagay dito kaysa sa advanced medical equipment, iyon ay ang malalim na paggalang sa tao at ang mainit na malasakit sa buhay. Sinasabi ng iba na ito ay mahal na serbisyo, ngunit para sa akin, ito ang kristalisasyon ng sangkatauhan na nagbalik ng aking paggalang sa sarili. Hindi ko alam noon kung paano babaguhin ang pag-intindi ng pamilya at atensyon ng lipunan ang aking buhay. Nagdesisyon si Michael na mag-leave at lumipad sa Pilipinas. Gusto kong makita ng personal ang kultura ng Pilipinas na patuloy mong ikinukwento. At gusto ko ring makita ang aming baby girl. Pagdating niya sa Maynila, mukha siyang mas malambot kaysa noong nasa New York. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahirap ang pinagdaanan mo, tama ka? Naghanap siya ng matutuluyan malapit sa center at bumibisita araw-araw. Ang pinakanagulat sa kanya ay ang new dad class. Sa New York, ang pag-aalaga ng ama sa sanggol ay pagtulong lang, ngunit dito, itinuro na ang pag-aalaga ng ama ay responsibilidad na dapat matutunan.
Masayang natuto si Michael kung paano paliguan at palitan ng diaper si baby. Isang araw, kumain kami ni Michael sa dining room ng center. Nang makita niya ang sabaw ng tinola, nag-aalangan siya noong una medyo kakaiba ang kulay ng sabaw. Ngunit nang tikman niya, nag-thumbs up siya. Hindi lang ito pagkain. Ito ay gamot na nagpapagaling sa katawan, Rebecca. Pag-uwi natin sa New York, mag-aaral akong magluto nito para sa'yo. Ang pangakong iyon ay mas mahalaga sa akin kaysa anumang alahas. Ang asawa na nagbigay sa akin ng malamig na sandwich noon ay magluluto na ngayon ng mainit na sabaw para sa akin. Ito ang tunay na himala na natagpuan ko sa Pilipinas. Ang oras naming kasama ni Ate Mariel at ng kanyang asawa habang nagtitsa ay napakaganda rin. Bagamat hindi masyadong fluent ang kanilang Ingles, ang puso ng pagiging magulang ay pareho. Ang asawa ni Mariel ay nagturo kay Michael sa kaunting Ingles kung paano magtimpla ng gatas at masayang nagtawanan ang dalawang lalaki. Nang makita ko ang eksenang ito, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Akala ng iba, tumatakas ako sa kultura. Ngunit ang totoo, natutunan ko rito ang tunay na pagkakasundo ng pamilya at kung paano pahalagahan ng isa't isa. Isang gabi, nakatayo kami ni Michael sa rooftop garden ng center, nakatingin sa skyline ng Maynila. Rebecca, ang biyaheng ito ay lubusang nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Noon, ang hinabol ko lang ay efficiency at results. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kadry ang buhay sa New York. Pagbalik natin sa Amerika, huwag nating kalimutan ang init na natutunan natin sa Pilipinas. Sa tingin ni Michael, sigurado ako na ang pagpunta sa Pilipinas ay ang pinakamatalinong pagpili sa aking buhay. Ang pagpiling ito ay nagpabago sa kinabukasan ng aming pamilya. Hindi ko alam noon na ang maliit kong pagtatangka ay magbubunga ng ganito sa aking pamilya at magiging tanglaw pa para ipalaganap ang init ng Pilipinas sa buong mundo. Ang biyenan ko sa New York ay pumupunta na ngayon sa Filipino grocery store tuwing weekend para bumili ng luya at mga herbal ingredients. Ipinapaliwanag niya sa mga kaibigan kung bakit ang kultura ng pagpapahinga sa Pilipinas ang world class. Hindi na ako isang nag-iisang banyaga. Bitbit ko ang mahalagang regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas at sinimulan kong planuhin ang aking bagong buhay sa tulong ng aking pamilya. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa malaking feedback na dulot ng video ko, kusa akong kinontak ng isang malaking ospital sa New York. Nais nilang humingi ng konsultasyon tungkol sa sistema ng pangangalaga sa Pilipinas. Ang aking profesional na background bilang abogada, kasama ang aking personal na karanasan sa postpartum care, ay nagbigay sa akin ng pagkakataong dalhin ang init na ito sa lipunan ng Amerika. Ang akala ng iba na naghahanap ako ng gulo na biyahe sa Pilipinas ay naging isang dakilang plano na magpapabago sa buhay ng hindi mabilang na mga kababaihan. Nagsimulang ngumiti sa akin ang gulong ng kapalaran. Ang 8,000 kilometrong biyahe na nagsimula sa pangamba at takot ay naging kuwento ng tagumpay at tuwa. Anong uri ng pagbabago ang dadalhin ng aking espesyal na karanasan sa Pilipinas sa lipunan ng Amerika? Anong uri ng inaako pagbalik ko? Sa huling araw ko sa center habang nag-iimpake, matagal akong tumitig sa bawat sulok ng silid, ang komportableng temperatura, ang kislap ng tubig sa Manila Bay sa labas ng bintana, ito ang naging pinakamahalagang tanawin sa aking buhay. Sinasabi ng iba, gaano ba kalaking damdamin ang maidudulot ng isang lugar na tinirhan lang ng isang buwan? Ngunit para sa akin, ito ang santuwaryo na nagtayo muli ng aking paggalang sa sarili. Pagkatapos mag-impake, tumingin ako sa bintana ng baby room at nakita ko ang aking natutulog na baby. Biglang sumikip ang aking dibdib at napaluha ako. Hindi ko naisip noon na ang pamamaalam na ito ay hindi isang malungkot na pagtatapos, kundi ang simula ng pinakamaliwanag na kabanata ng aking buhay. Nang bumaba ako para mag-check out, naghihintay na si Ate Mariel sa lobby. Mahiyain siyang ngumiti at inabot sa akin ng isang maliit na, maingat na nakabalot na kahon. Rebecca, ito ang munting regalo ko. Huwag mong kalimutan ang init ng Pilipinas pagdating mo sa Amerika. Sa loob ng kahon ay may cute na medyas ni baby at isang liham na sinulat ni Mariel. Nakasulat doon ang pag-aliw sa akin at ang taus-pusong pangako na magkikita kami muli sa hinaharap. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko alam noon na ang pusong Pilipino ay maaaring makahipo ng ganito kalalim. Sinasabi ng iba, dayuhan ako at formalidad lang ito. Ngunit nakakuha ako rito ng malalim na pagkakaibigan na higit pa sa hangganan. Sa sasakyan patungo sa airport, mahigpit na hawak ni Michael ang aking kamay. Patuloy siyang tumitingin sa labas ng bintana ng Maynila, nagbubuntong hininga.
Rebecca, noong sinabi mong gusto mong pumunta sa Pilipinas, tinutulan pa kita. Ngayon, nahihiya ako sa sarili ko noon. Kung hindi ko nakita ng personal ang kabutihan ng mga tao rito at ang malalim na pag-aalaga sa mga ina habang buhay akong mabubuhay sa malamig na mundong rasyonal, ang taus-pusong paghingi ng tawad ni Michael ay naghugas ng huling hinanakit sa aking puso. Ang 8,000 kilometrong distansya ay hindi nahadlang, kundi isang daanan na nagpapatunay kung gaano kami kahalaga sa isa't isa. Pagdating namin sa bahay sa New York, nagulat ako at hindi nakapagsalita. Inayos ng biyenan ko ang temperatura ng sala para maging komportable. Sa kusina, umaalingasaw ang amoy ng sabaw ng tinola. Nahihiyang ngumiti ang biyenan ko nang salubungin ako. Rebecca, natutunan ko sa video mo na kailangang panatilihing mainit ang katawan ng isang bagong panganak. Bumili ako ng pinakamagaling na luya sa Filipino store. Halika at uminom ka ng sabaw. Ang pagbabago ng biyenan ko ay nagpaiyak sa akin. Ang biyenan na nagbigay sa akin ng malamig na sandwich 3 taon na ang nakalipas ay naging isang ina na nagluluto ng mainit na sabaw para sa kanyang manugang. Ang aking YouTube channel ay patuloy na nakakakuha ng napakalaking feedback. Ang Philippine Postpartum Journey ay naging isang pandaigdigang usapin. Hindi mabilang na mga dayuhang ina ang nagsimulang humingi ng konsultasyon sa akin. Ginamit ko ang aking profesional na kaalaman bilang abogada at nagsimulang magbigay ng konsultasyon para dalhin ang kultura ng pagpapahinga ng Pilipinas sa sistema ng ospital ng Amerika. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi umaasa akong mas maraming ina ang gumaling tulad ko. Ang hamon na tinawag ng iba na naghahanap ng gulo ay naging isang malaking kilusan na magpapabago sa kultura ng postpartum care sa Amerika. Ngunit sa likod ng tagumpay ay mayroon ding matinding debate. May ilang nag-criticize na masyadong mahal ang center at ito ay pribilehiyo lamang ng mayayaman. Matapat akong sumagot. Oo, hindi ito mura, ngunit mababayaran ba ng pera ang suporta at proteksiyon na ibinibigay ng lipunan sa isang babae kapag naging ina siya? Ang mental at pisikal na kalusugan ng ina, ang susi sa malusog na paglaki ng bata. Bakit ang simpleng katotohanan na ito ay patuloy na napapabayaan sa lipunan ng Amerika? Publiko kong tinalakay ang isyong ito, iginiit na kailangan ng suporta ng gobyerno upang lahat ng ina ay makatanggap ng nararapat na pangangalaga. Nang mag-100 araw ang aking anak na babae, may espesyal na bisita ang aming bahay. Ang aking biyenan, si Michael at si Ate Mariel, sa pamamagitan ng video call kasama ang kanyang pamilya. Nagtipon-tipon kami upang magdiwang. Sa screen sabi ni Mariel, Rebecca, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, naging mas espesyal ang buhay ko sa postpartum center. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ni Ryan, umupo kami ni Michael sa sala, tahimik na nag-uusap. Niyakap ako ni Michael sa balikat at sinabing, Rebecca, hindi lang kalusugan ang dinala mo pabalik mula sa Pilipinas. Itinuro mo rin sa aming pamilya kung ano ang tunay na pag-ibig at malasakit. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, pakiramdam ko ay perpektong natapos ang aking biyahe. Kapag dumaan ang buhay sa pinakamadilim na tunel, minsan nakakahanap tayo ng pag-asa sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Para sa akin, ang Pilipinas, 8,000 kilometro ang layo, ay ang lugar ng pag-asa. Personal kong naranasan kung paanong ang isang mainit na sabaw ay mas mahalaga kaysa sa malamig na tubig, kung paanong ang init ng tao ay maaaring magpagaling sa isang rasyonal na sistema, at kung paano ito lubusang nagpapagaling sa isang tao. Hindi ko alam noon na ang matapang kong pagtapak sa lupain ng Pilipinas ay magiging tahanan ng aking kaluluwa at magiging lugar ng himala na magpapabago sa kapalaran ng aking pamilya. Minsan, namimiss ko pa rin ang Pilipinas ang mga maaliwalas na silid, ngunit alam kong may mas mainit na apoy na nagliliyab sa aking puso. Ang suporta ni Michael, ang pag-intindi ng biyenan ko, at ang tawanan ng aking mga anak na lumalaking malusog ito ang naging postpartum center ng aking buhay. Kung pakiramdam mo ay masyadong malamig at malungkot ang buhay ngayon, huwag kang matakot abutin ang mga kamay mo sa lugar na may init. Ang tunay na paggaling ay hindi malayo, kundi nagsisimula sa maliit na desisyon na pahalagahan ang iyong sarili. Hinding-hindi ko malilimutan ang pasasalamat na ito at patuloy akong magbabahagi ng aking kaligayahan sa mga nasa paligid ko. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang pagsalubong sa buhay ay isang sagradong seremonya na dapat ipagdiwang ng buong universo. Hanggat nabubuhay ang paggalang sa ina na siyang bida, magiging mas maliwanag at mas mainit ang kinabukasan ng ating mga anak. Dito nagtatapos ang aking kwento. Ngunit ang init ng Pilipinas na ipinapasa ko ay patuloy na magliliyab sa puso ng hindi mabilang na mga ina sa buong mundo.
Pagpalain kayo ng kaligayahan at kalusugan. Ang aking kwento ay patuloy na nag-iingay sa social media. Hindi lang ito pagbabahagi ng personal na karanasan, kundi naging isang debate tungkol sa karapatang pantao sa postpartum care. Isang OBGYN sa Los Angeles ang sumulat sa akin pagkatapos mapanood ang aking video. Rebecca, ang iyong karanasan ay nagpabago sa aking pananaw sa aming sistema medikal. Masyado kaming nakatuon sa efficiency at nakalimutan namin na ang mga ina ay nangangailangan din ng mental na pangangalaga. Dahil sa liham na ito, na-realize ko na ang pagbabago ay nangyayari. Nagsimula akong ma-invite para mag-lecture sa iba't ibang ospital at medical schools, ibinabahagi ang aking karanasan sa Pilipinas. Pagkatapos ng bawat lecture, may mga medical staff na lumalapit sa akin, umiiyak at nagsasabing, alam naming may problema sa sistema, ngunit hindi namin alam kung paano babaguhin. Sinasabi ko sa kanila na ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-intindi. Ang mga ina ay hindi produkto sa isang production line. Sila ay mga tao na dumadaan sa isang malaking pagbabago sa buhay. Isang mainit na sabaw, isang mainit na salita, ang mga simpleng malasakit na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang ospital sa New York ay talagang nagsimulang magpatupad ng postpartum care program na inspirasyon ng Pilipinas. Hiningi nila ang tulong ko sa paggawa ng menu, pagsasanay sa mga nurse, at pagpapabuti ng delivery room. Bagamat hindi nila kayang kopyahin ang lubusan ng modelo ng center sa Pilipinas, hindi na kailangang uminom ng malamig na tubig at kumain ng malamig na sandwich ang mga ina. Nagsimula na ang ospital na magbigay ng mainit na pagkain. Ang mga nurse ay sinasanay upang matuto ng mas malumanay na pag-aalaga. Ang unang batch ng mga ina na tumanggap ng bagong programa ay nagbigay ng magandang feedback. Sa wakas, pakiramdam ko, tao ako. At hindi lang pasyente, ang pangungusap na ito ay nagpabatid sa akin na may kabuluhan ng aking ginagawa. Lalo pang lumaki ang pag-unlad ni Michael sa prosesong ito. Nagsimula siyang kusa na tumulong sa pag-aalaga ng 2 bata. Hindi na niya ito tinuturing na pagtulong lang, kundi responsibilidad niya bilang isang ama. Isang gabi sanay na siyang nagtitimpla ng gatas. Si Ryan ay naglalaro sa tabi niya at ang aming anak na babae ay tahimik na natutulog sa duyan. Nang makita ko ang eksenang ito, napuno ang aking puso ng pagkaantig. Ito ang pamilyang gusto ko, hindi tradisyonal na paghahati ng trabaho, kundi pag-intindi at suporta sa isa't isa. Nagbago rin ang biyenan ko. Nagsimula siyang mag-aral ng pagluluto ng Pilipino. Bagamat hindi pa perpekto ang lasa, tuwing inihahatid niya ang sabaw ng tinola, nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig. Rebecca, noon hindi ko maintindihan. Akala ko ang paraan ng Amerika ang pinakamahusay, ngunit ipinaalam mo sa akin na may matututunan sa iba't ibang kultura. Taos-pusong sabi ng biyenan ko. Ang biyenan ko naman ay naging loyal fan ng aking mga video. Tuwing may family gathering, ipinagmamalaki niya sa mga kamag-anak at kaibigan. Ang manugang ko, nagpagpapahinga sa Pilipinas. Tingnan ninyo ang video na ito. Talagang ang magaling mag-alaga sa mga ina ang mga Pilipino. Nang makita ko ang pamilyang ito na naging mas mainit dahil sa aking karanasan sa Pilipinas, pakiramdam ko sulit ang lahat ng pakikipagsapalaran. Nagpapatuloy ang komunikasyon namin ni Ate Mariel. Madalas kaming nag-video call, nagbabahagi ng mga parenting tips. Ikinukuwento niya sa akin ang pinakabagong balita sa Pilipinas at ikinukuwento ko naman sa kanya ang mga pagbabago sa Amerika. Rebecca, alam mo ba, dahil sa video mo, lalo pang sumikat ang mga postpartum centers sa Pilipinas. Maraming dayuhan ang kusang pumupunta sa Pilipinas para magpagpapahinga, masayang sabi ni Mariel. Talaga? Napakaganda! Ang kultura ng pagpapahinga sa Pilipinas ay talagang dapat malaman ng mas maraming tao. Taos-puso akong natuwa. Ang aking YouTube channel ay umabot na sa mahigit 1,000,000 subscribers. Ang mga video ay isinalin sa iba't ibang wika. Ang mga komento mula sa buong mundo ay nagpakita sa akin na napakaraming ina ang may katulad na karanasan at pagnanais. Isang nanay mula sa Germany ang nagkomento. Pagkatapos kong manganak, 6 na oras lang ako sa ospital at pinauwi na. Pag-uwi ko, tuluyan akong na-depress. Nang makita ko ang video mo, doon ko lang nalaman na dapat pala ay mas maayos ang pangangalaga sa mga ina. Sumulat ang isang nanay mula sa Japan. May postpartum care din sa Japan, pero hindi kasing profesional at kasing init tulad ng sa Pilipinas. Gusto ko talagang maranasan ito sa Pilipinas. Ipinaintindi sa akin ng mga komento na ang ginagawa ko ay hindi lang pagbabahagi ng personal na kwento, kundi nagsasalita para sa mga ina sa buong mundo.
Gayunpaman, mayroon ding mga tutol. May ilang nag-iisip na masyadong mahal ang center at nagdudulot ito ng pagkakaiba sa antas ng lipunan. May ilang nagdududa kung talagang scientific ba ang paraan ng Pilipinas. Sa mga pagdududa na ito, nananatili akong bukas palad. Hindi ko sinasabi na ang paraan ng Pilipinas ang tanging tama. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na maaaring magkaroon ng mas makataong pagpipilian sa postpartum care at hindi ito dapat maging luho, kundi pangunahing karapatan na dapat matamasa ng bawat ina. Pagkalipas ng 2 taon, muli akong tumapak sa lupa ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi para manganak, kundi para imbitahan ako sa isang International Postpartum Care Forum. Paglabas ko ng Ninoy Aquino International Airport, sinalubong ako ng pamilyar na hangin, pakiramdam ko, umuwi ako. Sa forum, ibinahagi ko ang aking kwento at ang aking karanasan sa pagtulak ng reforma sa Amerika sa loob ng 2 taon. Sa audience ay nakaupo ang mga profesional sa medisina at mga gumagawa ng patakaran mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng lecture, lumapit sa akin ang isang doktor mula sa Sweden. Rebecca, ang iyong kwento ay nagbigay inspirasyon sa amin. Nagtutulak kami ng katulad na reforma sa Sweden. Sinabi rin ng isang opisyal mula sa South Korea, may postpartum recovery centers din sa Korea. Ngunit nang makita namin ang modelo ng Pilipinas, marami pa kaming matututunan. Sa sandaling iyon, na-realize ko na ang pagpapalitan at pag-aaral ng kultura ay 200. Ang Pilipinas ay maaaring matuto mula sa mga kalakasan ng ibang bansa at ang ibang bansa ay maaari ring matuto mula sa mga kalakasan ng Pilipinas. Sa panahon ng forum, binisita ko ang center director ng postpartum center na tinirhan ko. Nagulat siya nang makita ako. Rebecca, patuloy kong pinapanood ang mga video mo. Napakaganda ng mga ginawa mo. Pumasok ako sa silid na tinirhan ko at tiningnan ang bintana. Bumaha ang mga alaala. 2 taon na ang nakalipas, muli akong nabuhay rito. Ang sabaw ng tinola. Ang mga malumanay na salita lubusang nagpabago sa aking buhay. Nakita ko rin si Ate Mariel. 2 taon na ang nakalipas at ang kanyang anak ay marunong nang tumakbo at tumalon. Niyakap namin ang isa't isa, basang-basa ang aming mga mata. Rebecca, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, mas pinahalagahan ko ang kultura ng pagpapahinga ng Pilipinas, sabi ni Mariel. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo at sa Pilipinas. Kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling mabuhay. Taos-puso kong sinagot. Pagbalik ko sa New York, nagpatuloy ako sa aking trabaho. 5 ospital na ngayon ang gumagamit ng binagong postpartum care program. Libu-libong ina ang nakikinabang dito. Bagamat hindi pa lubusang makopya ang modelo ng center sa Pilipinas, nagsimula na ang pagbabago. Ang mga ngiti at liham ng pasasalamat ng mga ina ang pinakamalaking gantimpala ko. Lubusang sinusuportahan na ngayon ni Michael ang aking trabaho. Nag-resign pa siya sa ilang trabaho upang mas maraming oras ang mailaan sa pamilya. Rebecca, ang pagpilit mo na pumunta sa Pilipinas ang pinakatamang desisyon ng aming pamilya. Hindi mo lang natagpuan ang iyong sarili, kundi binago mo rin ang halaga ng buong pamilya namin, emosyonal na sabi ni Michael. Si Ryan ay 5 taong gulang na ngayon, at ang aming anak na babae ay 3 taong gulang na. Isang araw, nagtanong si Ryan sa akin, Mommy, bakit ka pumunta sa Pilipinas? Hinaplos ko ang kanyang ulo at malumanay na sinabi, dahil kailangan ni Mommy na tratuhin ng may init upang maging isang mas mabuting ina para sa inyo. Tumango si Ryan, naguguluhan. Umaasa ako na paglaki niya, maiintindihan niya kung gaano kahalaga ang paggalang at pagmamahal sa iba. Tinuturuan ko rin ang aking anak na babae tungkol sa kahulugan ng Pilipinas sa aming pamilya. Sinasabi ko sa kanya na ipinanganak siya sa isang kapaligiran na puno ng pag-ibig. Sa gabi pagkatapos matulog ng 2 bata, uupo ako sa aking mesa at sasagutin ang mga mensahe mula sa mga ina sa buong mundo. May ilang nagtatanong kung paano pumunta sa Pilipinas para magbabahana. May ilang nagbabahagi ng kanilang masakit na karanasan. May ilang nagpapasalamat sa akin dahil binigyan ko sila ng tapang. Bawat liham ay sinasagot ko ng seryoso dahil alam ko na ang mga salitang ito ay maaaring magpabago sa buhay ng isang tao. Ang aking kwento ay sinulat na sa isang aklat na tinatawag na ang 8,000 kilometrong init ang paglalakbay ng isang Amerikanang abogada sa pagpapahinga sa Pilipinas. Ang aklat na ito ay inilathala sa maraming bansa at nagdulot ng malawak na diskusyon. May ilang nag-criticize na masyado akong nagpapaganda sa Pilipinas, may ilang nagdududa sa aking motibasyon, ngunit mas marami ang sumusuporta at nagpapasalamat.
Hindi ko sinasabing perpekto ang Pilipinas. Gusto ko lang ibahagi kung gaano kalakas ang init kapag ang isang lipunan ay taus-pusong nagmamalasakit sa mga ina. Ngayon, taon-taon, dinadala ko ang aking pamilya sa Pilipinas. Hindi lang ito para magpasalamat, kundi para maunawaan din ng mga bata na malawak ang mundo at may matututunan sa iba't ibang kultura. Nakatayo sa kalye ng Maynila, tinitingnan ang mga taong naglalakad, puno ang aking puso ng pasasalamat. Ang islang ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling mabuhay, ginawa ako mula sa isang nahihirapang ina patungo sa isang advocate na tumutulong sa ibang mga ina. Alam kong kailangan ng oras ang pagbabago, ngunit naniniwala ako na hanggat patuloy tayong nagsisikap, darating ang araw na lahat ng ina sa buong mundo ay makakatanggap ng nararapat na paggalang at pangangalaga. Ang mainit na sabaw ng tinola ay hindi lang nagpainit sa aking katawan, kundi nagpainit din sa aking kaluluwa. Ang init na ito ay patuloy kong ipapasa. Salamat sa inyong matiyagang panonood sa kwento ni Rebecca. Mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento. Salamat sa inyong lahat.